Noong tag-init na iyon, sa kabila ng mga alingawngaw ng mga batang naglalaro sa kalsada, naroon kami ni Marco sa bakanting lote sa likod ng aming paaralan. Doon namin unang nakilala si Tanda, ang asong tila nawawala at walang may-ari. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng paglalakad ay magiging simula ng isang hindi malilimutang kwento. Si Marco ang unang nakakita kay Tanda. Tingnan mo, Jacob, bulong niya sa akin habang tinuturo ang isang malungkot na aso na nakaupo sa ilalim ng puno. Payat ito at tila walang lakas, ngunit may kung anong kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na tila humihingi ng tulong. Agad kaming lumapit, dala ang kaunting tinapay na baon ni Marco mula sa kanilang bahay. Habang pinapakain namin si Tanda, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko mawari kung paano namin siya matutulungan. Kailangan natin siyang alagaan, sabi ko. Sa tingin ng iba, ito'y isang balakid. Ngunit para sa amin, isa itong panibagong misyon. Sa aming munting baryo, hindi madalas na makita ang mga batang tulad namin na nag-aalaga ng aso. Maraming beses na ring nasabi ng mga nakatatanda na walang silbi na mag-aksaya ng oras sa isang matandang aso. Ngunit para sa amin ni Marco, ito'y isang bagay na hindi matatawaran. Simula noon, araw-araw kaming bumabalik sa bakanting lote. Bitbit ang mga tira-tirang pagkain mula sa aming mga bahay, pinagsaluhan namin iyon ni Tanda. Unti-unti, nakita namin ang pagbabago sa kanyang anyo. Nagkaroon siya ng sigla at tila unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa mundo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, nakasalubong namin si Mang Isko, ang kilalang masungit na tagapagbantay sa baryo. Napapansin ko lagi kayong nasa bakanting lote na yan, ha? Dapat kayo'y nasa bahay at nag-aaral. Galit niyang sigaw. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ngunit biglang sumingit si Marco. Mang Isko, may inaalagaan po kaming aso. Wala po siyang may-ari. Nais lang po naming makatulong. Akala ko'y magagalit palalo si Mang Isko, ngunit nagulat ako nang siya'y ngumiti. Tanda, di ba? Matagal na iyang nawawala. Mabutit na tagpuan ninyo siya. Nagpatuloy kami sa aming misyon, ngunit isang gabi dumating si Marco sa bahay, may dalang masamang balita. Jacob, sabi niya na halos hindi makatingin sa akin. May nakita akong kotse kaninang madaling araw sa bakanting lote. Parang kinuha nila si Tanda. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng nadama ko. Pakiramdam ko'y nawalan kami ng isang mahalagang kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pag-asa na makikita pa naming muli si Tanda. Determinado akong hanapin siya. Nang sumunod na araw, nagpaalam kami sa aming mga magulang at sinimulan ang aming paglalakbay. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit naniniwala kaming darating din ang araw na magkikita kaming muli. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Isang pagsasakatuparan na sa hirap ng buhay, may mga bagay na hindi natin kayang bitawan. Ngunit sa aming paghahanap, may natuklasan kaming isang bagay na hindi namin inaasahan. Nang bumalik kami sa parke kinabukasan, dala pa rin namin ang mga alala ng una naming pagtatagpo kay Max, ang matandang aso na tila inabandona ng mundo. Hindi ko makakalimutan ang pagkislap ng kanyang mata nang mapansin niya kami sa unang pagkakataon. Ngayon, dala namin ang ilang mga gamit na sa tingin namin ay makakatulong para sa kanya. Isang malambot na kumot, ilang pagkaing aso, at syempre, isang bola na magagamit niya sa paglalaro kung sakaling magkaroon siya ng lakas. Habang papalapit kami sa dati na niyang kinaroroonan, nag-alala kami na baka hindi na siya bumalik. Ngunit sa aming paglapit naroon si Max, nakahiga pa rin sa lilim ng isang malaking puno. Ang pag-aalala sa kanyang kalagayan ay bumabalot sa akin, ngunit mas higit ang aking determinasyon na tulungan siya. Hoy Max, tawag ni Mia, ang aking matalik na kaibigan.
habang iniabot ang bola na dala niya. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at pag-asa, na parang naniniwala siyang ang simpleng bola ay makapagpapasaya kay Max. Sa una, hindi gumalaw si Max, ngunit nang makita niya ang bola, tila nagkaroon siya ng maliit na pag-usbong ng interes. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan kami. Ang kanyang mata ay puno ng pagod, ngunit naroon pa rin ang pag-aasam na hindi namin maikakaila. Habang binuksan namin ang dalang pagkain, unti-unting bumangon si Max. Nagulat kami sa kanyang paggalaw. Marahil ay gutom na siya. Pinanood namin siyang kumain at sa bawat kagat niya, parang may kakaibang saya ang bumabalot sa akin. Sa simpleng aksyon na iyon, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin. Hindi lamang kami ang nagbibigay sa kanya ng pagkain, kundi nagkakaroon kami ng pagkakataong magbigay ng pag-asa kahit papaano. Araw-araw bumabalik kami sa parke. Unti-unti naming nakikita ang pagbabago kay Max. Ang dati niyang malungkot na anyo ay napapalitan ng sigla. Minsan, nakikipaghabulan siya sa bola na aming dala, kahit na sandali lamang. Ang kanyang balahibo na dati parang wala ng buhay ay unti-unting nababalutan ng bagong liwanag. Minsan habang nagkukwentuhan kami ni Mia, nasabi niya, "Alam mo, parang hindi ko na ma-imagine ang buhay natin na wala si Max. Parang parte na siya ng pamilya natin." Napaisip ako sa sinabi niya, parang totoo nga. Sa kabila ng kanyang edad, parang natutunan namin mula kay Max ang halaga ng pag-aalaga at pagmamahal. Hindi kami eksperto sa pag-aalaga ng aso, ngunit natutunan namin ang halaga ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, kahit ano pa man ang anyo nito. Isang araw, habang naglalaro kami sa parke, may isang lalaki na lumapit sa amin. Medyo may edad na siya, mga nasa 50, at tila may hinahanap. Nakatitig siya kay Max at kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. "Max!" Sigaw niya, puno ng emosyon. Agad niyang tinakbo ang kinaroroonan ng aso at hindi mapigilan ang kanyang luha habang yakap-yakap ang matandang aso. Kami ni Mia ay nagkatinginan, naguguluhan sa nangyayari. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Mang Ruben, dating amo ni Max. Ayon sa kanya, nawala si Max ilang linggo na ang nakalipas matapos ang isang matinding bagyo. Simula noon, hindi na niya natagpuan ang alaga kahit saan. Habang nagkukwento si Mang Ruben, hindi ko maiwasang makaramdam ng saya para kay Max. Sa wakas, natagpuan na siya ng kanyang tunay na pamilya. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na nalulungkot. Parang isang kaibigan ang mawawala sa amin. Sa huli, nagpasalamat si Mang Ruben sa amin. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano niya mapapasalamatan kami sa pag-aalaga kay Max habang siya'y nawawala. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad at naramdaman ko ang init ng kanyang pasasalamat. Habang papalayo si Mang Ruben at Max, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa aming dalawa ni Mia. Parang may isang kabanata sa aming buhay ang nagtatapos. Ngunit alam ko na sa bawat pagtatapos may bagong simula. At sa pag-alis ni Max, naiwan niya sa amin ang aral ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa kabila ng kalungkutan, may liwanag na nagbabadya. At sa pag-alis ni Max, isang bagay ang malinaw. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula para sa amin. Sa pag-uwi namin, iniisip ko kung ano ang susunod naming hakbang. Ngunit sa puso ko, alam ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Hindi ko pa alam kung ano ang twist ng aming kwento, ngunit alam ko na sa bawat araw na darating, kami ay magiging handa na harapin ang anumang pagsubok. Sa mga nakaraang linggo, tila nagkaroon ng bagong kulay ang aming mga araw dahil sa pagdating ni Max, ang matandang asong iniuwi namin mula sa kalye. Naging bahagi siya ng aming buhay na hindi namin inaasahan. Ako si Alex at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Mia sa pag-aasikaso kay Max. Pareho kaming natutong mag-alaga sa kanya kahit na bago sa amin ang ganitong responsibilidad.
Isang umaga, nagising kami sa tila hindi mapakaling si Max. Umuungol siya at tila may dinaramdam. Nag-alala kami kaya't agad namin siyang dinala sa veterinaryo. Habang naglalakad kami papunta roon, hindi maalis sa isip ko ang mga araw kung paano namin siya nakitang pag-alagala sa kalsada, payat, marumi, at tila nawalan na ng pag-asa. Pero sa mga nakaraang linggo, nakita namin ang unti-unti niyang pagbabalik ng lakas, kaya't ang kanyang biglang panghihina ay labis naming ikinabahala. Pagdating sa klinika, sinabi ng veterinaryo na may edad na si Max at may mga karamdaman siya na dulot ng kanyang katandaan. Kailangan niyang sumailalim sa masusing pag-aalaga para mapanatili ang kanyang kalusugan. Nang marinig ko iyon, parang bumagal ang takbo ng oras. Nagkatinginan kami ni Mia at alam namin na hindi namin siya basta iiwan. Mula sa sandaling iyon, nangako kami na gagawin namin ang lahat para sa kanya. Bumili kami ng mga gamot at espesyal na pagkain na kailangan ni Max. Naging abala kami sa pag-aalaga sa kanya, sa pagpapakain, paglalakad at pagtiyak na komportable siya. Sa lahat ng ito, natutunan namin ang halaga ng pagiging mapag-alaga at mapagbigay. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa ibang aspeto ng aming buhay. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aalaga kay Max, biglang may dumating na bisita. Isang matandang lalaki na hindi namin kilala. Nagpakilala siya bilang si Mang Julio, isang retiradong guro sa aming lugar. Nalaman niya ang tungkol kay Max mula sa mga kapitbahay at nais niyang ibahagi ang kanyang karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagkwento siya tungkol sa kanyang alagang aso noon na sumama sa kanya sa maraming paglalakbay sa kabundukan. Maraming pumasok sa isipan ko habang nakikinig sa kanya. Ikinuwento niya kung paano siya natutong maging mapagpasensya at magmalasakit sa mga may buhay na tila walang ibang nagmamalasakit. Sa aming pag-uusap, may nasabi si Mang Julio na bumago sa pananaw namin. Minsan, hindi naman tayo ang nag-aalaga sa kanila. Sila ang nag-aalaga sa atin, sa ating mga puso at pag-iisip. Hindi ko mapigilang mapaisip sa sinabi niya. Totoo, sa mga nakaraang linggo, si Max ang naging daan para mas maging malapit kami ni Mia, mas maging responsable at magmalasakit sa iba. Nang umalis si Mang Julio, bumalik kami sa pag-aalaga kay Max. Ngunit sa gabing iyon, habang pinapainom ko siya ng gamot, tila may kung anong nagbago. Nag-iba ang tingin ni Max sa amin, tila may nais siyang ipahiwatig na hindi namin maunawaan. Kinabukasan, nagising kami sa kakaibang katahimikan. Wala si Max sa kanyang higaan. Naghahanap kami sa paligid ng bahay, sa likod, sa harap, wala. Pumasok sa isip ko ang pinakamalalang senaryo. Paano kung iniwan na kami ni Max? Paano kung sumuko na siya sa laban ng kanyang katawan? Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang may kumatok sa pinto. Si Mang Julio hawak-hawak ang tali ni Max. Nakita ko siya sa labas kanina, sabi ni Mang Julio, tila may hinahanap. Nagtaka kami, bakit biglang lumabas si Max? Ano ang hinahanap niya? Bumalik kami sa loob ng bahay, kasama si Max. Nang makapasok kami, tumigil siya sa harap ng lumang aparador. Umupo siya at nag-ipon ng lakas para magningning ang kanyang mga mata. Dahil sa aming pagtataka, binuksan ni Mia ang aparador. At sa aming pagkagulat, isang lumang larawan ang bumagsak mula roon. Larawan ng isang batang babae na tila naglalambing sa isang aso. Hindi ko alam kung sino ang nasa larawan, pero ang aso sa larawan ay kamukha ni Max. Bigla kong naramdaman ang kakaibang koneksyon. Sino ang batang ito? Ano ang relasyon niya kay Max? Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga tanong na tila nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. Sino ba talaga si Max? Ano ang kanyang nakaraan? Sa gitna ng aming pag-aalaga, tila may mas malalim pang kwento na nais niyang ipakita. Ang aming pag-aalaga kay Max ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangangailangan. Tila may iba pang misyon kami
ang tuklasin ng kwento sa likod ng kanyang mga mata. Sa mga lumipas na araw, tila naging bahagi na ng aming buhay ni Lila si Max, ang matandang aso na natutunan naming alagaan. Wala kaming kaalaman sa pag-aalaga ng hayop, ngunit sa tulong ng mga gabay mula sa internet at payo ng aming mga kakilala, unti-unti naming natutunan ang mga kinakailangan para sa kanyang kalusugan at kaligayahan. Minsan ay nag-aaway kami ni Lila sa kung paano ang tamang paraan, ngunit natutunan naming pakinggan ang isa't isa, pati na rin si Max na tila may sariling paraan ng pagpapahayag. Isang umaga, habang abala si Lila sa pag-aayos ng kanyang gamit para sa eskwela, siya'y biglang napahinto at hinarap ako. Hindi ba't may sakit si Max? Tanong niya ng may pag-aalala. Napansin mo ba na umuubo siya at tila hirap sa paghinga? Napaisip ako. Oo nga, napansin ko rin ito. Ngunit inisip ko na baka dahil lamang sa alikabok o malamig na hangin. Pero sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Dapat siguro nating dalhin siya sa veterinaryo, sagot ko. Ang desisyong iyon ang nagdala sa amin kay Dr. Santos, ang veterinaryo sa aming barangay. Mabilis ang pagsusuri ni Dr. Santos at sa kanyang mga mata, mababakas ang pag-aalala. Mukhang may edad na si Max at ang kanyang kondisyon ay hindi na maganda, pag-amin niya. Ang kanyang mga baga ay mahina na at kailangan ng matinding pag-aalaga. Nang umuwi kami, magkahalong lungkot at pag-aalala ang nararamdaman namin ni Lila. Alam namin na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Kailangan ni Max ng espesyal na gamot, masustansyang pagkain at higit sa lahat, oras at pagmamahal. Sa kabila ng aming mga takot, nagpatuloy kami sa pag-aalaga kay Max. Pinaghirapan naming mag-ipon upang mabili ang gamot niya. Nagpatulong din kami sa aming mga magulang at hindi kami nabigo sa kanilang suporta. Sa tuwing uuwi kami mula sa eskwela, inuuna namin ang pag-aalaga kay Max at nagiging bahagi na ng aming pang-araw-araw na gawain ang paglalakad kasama siya sa parke, kahit mabagal na ang kanyang hakbang. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Lila sa aming paboritong tambayan sa likod ng bahay, biglang nagsalita si Lila. Alam mo, kahit mahirap, masaya ako na natutunan natin ang halaga ng responsibilidad, sabi niya. Hindi ko akalain na makakayanan natin ito. Ngumiti ako sa kanya. Oo nga, parang si Max ang nagturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-aalaga, tugon ko. Hindi lamang sa hayop, kundi pati na rin sa isa't isa. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumahol si Max. Ang kanyang tinig ay tila mas masigla kaysa dati. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, na tila may sinasabi ang matandang aso. Tumayo si Max at naglakad papunta sa aming harapan. Nagulat kami sa kanyang kakaibang kilos. Parang nais niyang ipakita ang isang bagay. Sinundan namin si Max na tila alam ang kanyang direksyon. Bumaba siya sa hagdan papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang isang lumang kahoy na pinto na matagal nang hindi binubuksan. Ano kaya ang nandito? Tanong ni Lila sabay tingin sa akin. Nagdesisyon kaming buksan ang pinto. Sa likod nito, tumambad sa amin ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Nang buksan namin ito, nakita namin ang mga lumang larawan at sulat. Isa doon ay larawan ng isang batang lalaki kasama si Max na tila mas bata pa noon. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Para kay Max, ang aking matalik na kaibigan." Biglang bumalik ang alaala ni Max, ang kanyang dating amo, si Tito Ramon, na ikinuwento na sa amin ng aming mga magulang. Siya ang unang nag-alaga kay Max, ngunit noong pumanaw siya, naiwan si Max sa aming barangay. Tila bumalik ang alaala ng matandang aso at sa kanyang mga mata, nakita namin ang lungkot at saya ng muling pagkilala sa kanyang nakaraan. Habang hawak ang larawan, napagtanto namin ni Lila ang mas malalim na koneksyon na meron kami kay Max. Hindi lamang siya isang aso na inalagaan namin,
kundi isang bahagi ng kasaysayan na naiwan sa amin upang ipagpatuloy. Ngunit sa kabila ng aming pagkakatuklas, may bumabalot na tanong sa aming isipan. Ano ang tunay na nangyari kay Tito Ramon? At bakit tila may misteryo sa kanyang pagkawala? Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming paglalakbay kasama si Max. Sa aming harapan, isang kwento ng nakaraan ang naghihintay na mabuksan at kami ni Lila ay handang tuklasin ang lahat ng ito sa tulong ng aming matandang kaibigan. Ako si Miguel, isa sa dalawang kabataang nag-alaga kay Max, ang matandang asong inabandona sa aming komunidad. Sa nakaraang mga bahagi ng aming kwento, natutunan naming magkaibigan kung paano alagaan si Max mula sa pag-aalaga sa kanyang pisikal na kalusugan hanggang sa pagbibigay sa kanya ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat araw na nagdaan, mas lalo naming naramdaman ang koneksyon sa kanya at pati na rin ang mga aral na dala ng kanyang presensya. Sa araw na ito, nagdesisyon kaming dalhin si Max sa parke. Si Carlo, ang aking matalik na kaibigan, ay nagdala ng frisbee. Habang si Max ay tila nagkaroon ng bagong sigla sa kanyang mga hakbang, hindi maikakaila ang saya sa kanyang mga mata. Naibalik ang kanyang dating kislap, tila ba nabuhay muli ang kanyang diwa. Habang naglalaro kami, napansin namin ang isang grupo ng mga bata na nakatingin sa amin mula sa malayo. Umakyat ang isang batang babae upang makipag-usap. Pwede ba naming makalaro ang aso ninyo? Ngumiti kami ni Carlo at sinabing, "Siyempre naman." Hindi nagtagal. Ang grupo ng mga bata ay sumali sa aming laro. Si Max ay tila bata ulit, tumatakbo at tumatalon, hinahabol ang frisbee na itinapon ng mga bata. Sa sandaling iyon, tila ba bumalik ang kanyang kabataan at kami natuwa sa kanyang kasayahan. Sa gitna ng aming laro, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko. Tila ba kanina pa niya kami pinapanood. Nagtama ang aming mga mata at ngumiti siya ng bahagya. Lumapit siya sa amin at nagpakilala. Ako si Mang Tomas. Napansin ko ang inyong alaga. Ako'y nagulat sa kanyang sinabi. Kilala ninyo po si Max? Tumango si Mang Tomas. Oo, siya ang aso ng dati kong kapitbahay. Matagal ko nang hindi siya nakikita. Biglang kumirot ang aking puso. Ano kaya ang kwento ni Max sa nakaraan? Ano ang nangyari sa kanyang dating buhay? Nagdesisyon kami ni Carlo na pakinggan ang kwento ni Mang Tomas. Nanyayahan namin siyang umupo sa tabi namin habang naglalaro ang mga bata kasama si Max. Ako'y matagal nang naninirahan dito. Panimula ni Mang Tomas. Si Max ay alaga ng isang pamilyang kilala sa aming lugar. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya at sa isang iglap, si Max ay naiwang mag-isa. Ang kwento ni Mang Tomas ay puno ng lungkot at pangungulila. Ang pamilya na nag-alaga kay Max ay nagkaroon ng mga suliranin na nagresulta sa kanilang pag-alis. Iniwan si Max sa likod. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Nang araw na iyon, nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa kung bakit si Max ay tila laging malungkot noong una naming makita. Naisip ko, paano kung makaharap ni Max ang kanyang dating pamilya, ano ang magiging reaksyon niya? Habang nag-uusap kami, napansin ko si Max na tumigil sa paglalaro. Tila ba may naalala siya, bigla siyang tumakbo papalapit sa amin at humiga sa paanan ni Mang Tomas. Nagulat kami ni Carlo. Si Mang Tomas ay nagpakita ng nangiti, hinaplos ang ulo ni Max. Tila ba nagbalik ang mga alaala ni Max noong siya'y kasama ng kanyang dating pamilya. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na aming kinuha sa pag-aalaga kay Max. Isa siyang simbolo ng pag-asa, ng pagbangon mula sa hirap at kalungkutan. Ngunit naisip ko rin, ano ang maaari naming gawin para sa kanya. May pag-asang magbalik si Max sa kanyang dating pamilya, ngunit paano kung hindi na iyon mangyari? Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na bagong balita.
Isang babae ang lumapit sa amin, may hawak na litrato. "Pasensya na po," sabi niya, "ngunit nakita ko ang aso ninyo at parang siya ang nawawala naming alaga." Nagulat kaming lahat sa kanyang sinabi. Tiningnan namin ang litrato at walang duda si Max nga iyon. Ang puso ko'y bumilis sa kaba. Ano ang mangyayari ngayon? Magbabalik ba si Max sa kanyang dating tahanan? Paano na ang pag-aalaga namin sa kanya? Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ni Max, tila ba nagkaroon siya ng bagong buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang magiging desisyon ni Max? Ano ang magiging kapalaran namin sa kanyang buhay? Sa pag-alis namin sa parke, dala-dala namin ang mga tanong at pag-aalala. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam namin na sa bawat hakbang may bagong pag-asa, may bagong simula, at higit sa lahat, may bagong kwento na dapat ipagpatuloy. Sa paglipas ng mga araw, naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay si Max, ang matandang aso na aming inalagaan ni Danica. Unti-unti naming natutunan ang iba't ibang aspeto ng pag-aalaga sa isang hayop na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming pagkakaibigan. Hindi lamang sa isa't isa, kundi maging kay Max. Isang umaga, habang kami ni Danica ay abala sa pagpapakain kay Max, napansin kong tila may kakaiba sa kanyang kilos. Hindi siya kasing sigla ng dati at madalas na lamang siyang nakahiga sa kanyang kinahihigaan. "Danica, napapansin mo ba si Max? Parang hindi siya kasing likot ng dati," wika ko habang sinisimsim ni Max ang kanyang pagkain. "Oo nga, napansin ko rin. Baka pagod lang siya," tugon ni Danica habang hinahaplos ang likod ni Max. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may kapirasong pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagdesisyon kaming dalhin si Max sa veterinaryo upang masuri ng mabuti. Sa klinika, habang hinihintay namin ang resulta ng pagsusuri, hindi ko maiwasang mag-alala. Naging bahagi na ng aming buhay si Max at hindi ko matanggap ang posibilidad na siya'y may karamdaman. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang veterinaryo at lumapit sa amin. "May mabigat akong balita para sa inyo," aniya. "Si Max ay may sakit sa puso at kinakailangan niyang sumailalim sa espesyal na paggamot. Ngunit sa kanyang edad, hindi natin maipapangako ang tagumpay ng paggamot." Napatitig ako kay Danica at alam kong pareho kaming nabigla sa narinig. "Ano ang ibig sabihin nito, Doc? Ano ang mga opsyon natin?" tanong ni Danica, pilit na pinipigilan ng pagluha. "Maaari nating subukan ang paggamot, ngunit ito'y magiging mahirap para kay Max. Ang isang opsyon ay ang pabayaan na lamang siyang mamahinga at ibigay ang pinakakomportable niyang pamumuhay sa kanyang natitirang panahon," paliwanag ng veterinaryo. Hindi ko alam kung paano namin tatanggapin ang balita. Sa aming pag-uwi, tahimik lamang si Danica, tila abala sa pag-iisip. Ako rin ay hindi mapakali. Paano namin haharapin ang sitwasyong ito? Paano namin maibibigay ang tamang desisyon para kay Max? Sa mga sumunod na araw, sinikap naming maging masaya si Max. Pinasyal namin siya sa parke, binigyan ng kanyang mga paboritong laruan at siniguradong komportable siya sa kanyang higaan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga sandaling ito ang naging daan para mas mapalapit pa kami sa isa't isa. Naging mas makabuluhan ang aming oras na parang bawat araw ay may dalang mahalagang aral. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Danica sa veranda, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga nangyayari. "Alam mo, hindi ko akalaing ganito kahirap ang mag-alaga ng isang hayop," wika ko, tila nag-uusap sa hangin. "Oo, pero alam mo, kahit gaano pa man kahirap, ang pagmamahal na ibinibigay ni Max sa atin ay walang kapantay," sagot ni Danica. May ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa lumang buwan. Habang tumatagal, natutunan namin na minsan ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng koneksyon at pagmamahal.
Sa kabila ng mga pagsubok, masaya kami dahil naging bahagi kami ng buhay ni Max at siya ay naging bahagi rin ng amin. Isang umaga, isang linggo matapos ang balita mula sa veterinaryo, nagising kami sa kakaibang tunog. Tila may naririnig kaming mahina at malungkot na ungol. Agad kaming bumangon ni Danica at pumunta sa kinahihigaan ni Max. Max! Sigaw ni Danica, pilit na pinipigilan ang pag-alala. Nakita naming nanghihina si Max at sa kanyang mga mata ay may tila mensahe. Isang mensahe ng pasasalamat at paalam. Niyakap namin si Max, pilit na pinaparamdam na kami narito para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bumabalot ang isang kakaibang damdamin sa akin. Parang may bahagi akong nawawala, ngunit sa kabila nito, alam kong ang mga alaala at aral na iniwan ni Max ay mananatili sa amin. Ngunit sa isang iglap, may narinig kaming kumakatok sa pintuan. Bumungad sa amin ang isang matandang lalaki, may hawak na piraso ng papel. Pasensya na sa abala. Ako si Mang Julio, ang dating amo ni Max. May iniwan siyang sulat para sa inyong dalawa. Nagtataka kami ni Danica habang inaabot ang sulat. Ano kaya ang nakasaad sa papel na ito? Paano ito makakaapekto sa amin at sa aming desisyon para kay Max? Sa pagbukas namin ng sulat, isang lihim ang matutuklasan na magbibigay daan sa isang bagong yugto ng aming buhay. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, ang mga dahon ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Lolo Ben ay marahang sumasayaw sa hangin. Naririnig ang malumanay na tunog na tila musika sa aming pandinig. Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Adrian, sa aming pag-aalaga sa matandang aso na si Max. Sa nakalipas na buwan, marami kaming natutunan tungkol sa responsibilidad, pagmamahal at pagkakaibigan mula sa aming hindi inaasahang karanasan. Ang mga araw na lumipas ay naging makulay dahil sa presensya ni Max. Ang dating tila malamlam na mga mata niya ay unti-unting nagkaroon ng sigla. Naging bahagi na ng aming routine ang pagbisita sa bahay ni Lolo Ben tuwing hapon upang tiyakin na maayos ang kalagayan ni Max. Isang araw, habang abala kami sa pagpapakain sa kanya, napansin ni Adrian ang isang tila kakaibang marka sa likod ng tainga ni Max. Hindi namin ito napansin dati at hindi rin ito nabanggit ni Lolo Ben. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Adrian habang itinuturo ang maliit na marka. Para itong luma at tila hugis bituin. Nagusisa kami at naisip na baka ito ay may kahulugan. Marahil, bahagi ito ng kwento ni Max na hindi pa namin naipapahayag. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Lolo Ben. Habang nakaupo kami sa kanyang lumang rocking chair, kwento niya sa amin ang buhay ni Max bago pa ito naging bahagi ng kanyang pamilya. Si Max ay dating aso ng anak kong si Marco. Noong mga bata pa kayo, madalas niyong makita si Marco na nagtatakbo kasama si Max sa park, kwento ni Lolo Ben habang nakatitig sa malayo. Ngunit nang magdesisyon si Marco na magtrabaho sa ibang bansa, naiwan sa akin si Max. Bago umalis si Marco, sinabi niya sa akin na ang marka sa likod ng tainga ni Max ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Si Marco mismo ang nagdisenyo niyan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong kahulugan sa amin. Naalala namin ang masasayang araw na si Marco ay naglalaro kasama si Max. Ang marka ay hindi lamang palatandaan, kundi isang paalala ng hindi matitinag na pagkakaibigan sa pagitan ng tao at hayop. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig kami sa pag-aalaga kay Max. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pangangalaga, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon. Natutunan namin kung paano basahin ang kanyang mga kilos at kung paano tugunan ang kanyang mga pangangailangan. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, napansin namin ang kakaibang pag-uugali ni Max. Tila may hinahanap siya sa paligid. Hinayaan namin siyang maglibot sa tabi ng ilog hanggang sa bigla siyang huminto sa harap ng isang maliit na kahoy
na kahon na bahagyang nakabaon sa lupa. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Adrian. Nagtaka kami sa nakita at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang larawan. Si Marco at si Max magkasama masaya. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na para sa aking matalik na kaibigan, sa hirap at ginhawa. Hindi namin alam kung paano ito napunta sa tabi ng ilog, ngunit ang natuklasan namin ay parang isang mahiwagang mensahe. Ang larawan ay tila nagpapatibay sa aming misyon na alagaan si Max at ipagpatuloy ang pamana ng pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng kahon ay may isang sulat na tila hindi pa nabubuksan. Hindi namin alam kung para kanino ito, ngunit nagpasya kaming dalhin ito kay Lolo Ben upang malaman kung ano ang nilalaman. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Ben, agad namin itong ipinakita sa kanya. Habang binubuksan niya ang sulat, kita namin ang kanyang pag-aalala. Miguel, Adrian, ito ay sulat ni Marco para sa inyo. Sabi ni Lolo Ben na may halong pagtataka. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit tila may plano ang aking anak para sa inyo. Ang sulat ay naglalaman ng mga salita ng pasasalamat at pag-asa. Hiniling ni Marco na ipagpatuloy namin ang pag-aalaga kay Max at sinabi niyang may sorpresa siyang inihanda para sa amin. Habang binabasa namin ang huling bahagi ng sulat, isang malaking twist ang sumalubong sa amin. Sa araw ng inyong pagtatapos sa paaralan, isang espesyal na regalo ang naghihintay sa inyo. Isang tanda ng inyong pagmamahal at dedikasyon sa pag-aalaga kay Max. Hindi namin alam kung ano ang sorpresa, ngunit ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng pananabik sa aming mga puso. Ano kaya ang inihanda ni Marco para sa amin? Ang pag-aalaga kay Max ay naging simula ng isang kwento na puno ng inspirasyon at pagtutulungan. Sa mga susunod na araw, sinimulan namin ang bagong yugto ng aming buhay na may mas matibay na determinasyon at pagmamahal para sa aming kaibigan na si Max. Sa tuwing sumisilip ang araw sa silangan, nagiging abala kami ni Diego sa pag-aalaga kay Max, ang matandang asong iniligtas namin mula sa kalsada. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi maikakaila ang sigla ng kanyang espiritu. Unti-unti na rin siyang nasanay sa aming presensya at kami ni Diego ay natutong pahalagahan ang bawat araw na kasama siya. Isang umaga, habang naglalakad kami sa parke, napansin naming tila mas mabigat ang paglakad ni Max. Diego, napansin mo ba? Parang pagod si Max. Tanong ko habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ng aming kaibigan. Oo nga, parang kailangan na naman natin siyang dalhin sa veterinaryo. Sagot ni Diego na may bahagyang pag-aalala sa boses. Sa klinika, matapos ang masusing pagsusuri, sinabi ng veterinaryo na may arthritis si Max. Kailangan ninyong mag-ingat sa kanya. Bigyan siya ng tamang gamot at huwag masyadong pag-urin, paalala ng doktor. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming balikat. Paano namin aalagaan si Max nang hindi siya masyadong mapagod, gayong gusto rin niyang makipagsabayan sa amin. Kahit na may mga limitasyon, sinikap naming magpatuloy sa aming routine. Nag-adjust kami sa mga bagong pangangailangan ni Max. Mas maiikli na ang mga lakad, mas maraming oras para sa pahinga. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nananatiling matatag ang kanyang kalooban na tila nagsasabing hindi pa siya susuko. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Diego sa ilalim ng mga bituin, may naisip akong ideya. Bakit hindi natin subukan ang hydrotherapy? Nakita ko ito sa isang palabas. Baka makatulong kay Mac, mungkahi ko. Magandang ideya yan, subukan natin. Sagot ni Diego na puno ng pag-asa. Sa unang sesyon ng hydrotherapy, kitang-kita ang kaba ni Max. Ngunit sa paglipas ng oras, tila nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ang tubig ay nagbigay sa kanya ng kaluwagan mula sa sakit ng arthritis at sa tuwing nasa pool siya, para bang muli siyang bumabalik sa kanyang kabataan. Habang patuloy ang aming hydrotherapy sessions, unti-unti naming nakikita ang pagbabago kay Max.
Muli siyang nakakatakbo kahit na hindi na kasing bilis ng dati. Sa kabila ng kanyang edad, parang bumalik ang dating sigla ng kanyang katawan. Mas naging masaya si Diego at kami na puno ng pag-asa na baka nga kaya pa naming mapahaba ang oras na kasama siya. Ngunit isang araw, habang naglalakad kami papunta sa parke, may napansin akong kakaiba. Diego, bakit parang may sumusunod sa atin? Tanong ko habang lihim na lumingon sa paligid. Hindi ko alam, pero dapat tayong mag-ingat, sagot niya, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Mabilis kaming naglakad pa uwi, ngunit ang pakiramdam na may nakamasid sa amin ay hindi nawala. Sa bahay, sinigurado naming nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Ano kaya iyon, Diego? Parang may masamang balak, sabi ko habang pinagmamasdan si Max na tila walang kaalam-alam sa nangyayari. Kinabukasan, sa kabila ng aming pag-aalala, nagpatuloy kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Ngunit habang nasa parke kami, may isang lalaki na lumapit sa amin. Ang ganda ng aso ninyo, mukhang maalaga, sabi niya na may kakaibang nangiti. Ah, salamat, sagot ko, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Sa loob-loob ko, may kung anong hindi tama sa lalaking iyon. Sa kanyang mga mata may bahid ng intensyon na hindi ko maipaliwanag. Nang umalis siya, nagdesisyon kaming bumalik na sa bahay. Diego, parang kilala ko siya. Nakita ko na siya dati. Sabi ko habang nag-iisip ng mga posibilidad. Talaga? Baka dapat tayong mag-ingat? Sagot ni Diego. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid, bigla kong naalala ang isang insidente ilang linggo na ang nakalilipas. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Nagtatanong tungkol kay Max. Hindi ko ito binigyan ng pansin noon. Ngunit ngayon, tila may kaugnayan siya sa lalaking nakita namin sa parke. Habang nakahiga ako sa kama, hindi mawala sa isip ko ang mga pangyayari. Sino ang mga taong ito at ano ang pakay nila kay Max? Sa kabila ng aming determinasyon na alagaan siya, alam kong may paparating na pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi namin siya pababayaan. Hindi ko inaasahan ang mangyayari kinabukasan. Sa pagmulat ng aking mga mata, narinig ko ang mahina na pagkalos ko sa labas ng bahay. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Muli bang bumalik ang lalaking iyon? Ano ang gagawin namin ni Diego kung sakaling totoo ang aking hinala? Ito ang simula ng isang pagsubok na susubok sa aming katatagan, pagmamahal at tapang. Ngunit sa bawat hakbang na aming gagawin, alam kong kasama namin si Max, ang matandang aso na nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pag-aalaga at pagkakaibigan. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap namin ni Ricky at ng matandang aso na si Max, natutunan naming yakapin ang bawat araw na puno ng pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad kami sa parke, napansin kong tila mas masigla si Max kaysa dati. Ang kanyang buntot ay masayang kumakawag at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Napangiti ako at tumingin kay Ricky na tila ba nag-uusap kami sa pamamagitan ng aming mga tingin. Hindi ko akalaing makikita natin ang ganitong sigla kay Max, sabi ni Ricky habang hinahaplos ang likod ng aso. Parang ibang aso siya ngayon. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha at tila ba ang hangin ay puno ng pag-asa. Sa pagkakataong iyon, naisip ko ang lahat ng oras na ginugol namin sa pag-aalaga kay Max. Ang mga gabing nag-aalala kami sa kanyang kalagayan, ang mga oras ng pagbisita sa veterinaryo, at ang walang katapusang pag-aaruga na ibinuhos namin sa kanya. Ang lahat ng iyon ay tila nagbunga na sa wakas. Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang grupo ng mga bata na naglalaro kasama ang kanilang mga alagang aso. Naalala ko ang mga araw na kami ni Ricky ay naglalaro rin sa parkeng ito, ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan ang aming pagpunta dito. Kami ay mga tagapag-alaga,
hindi lamang mga kaibigan ng mga hayop. Kami ay naging bahagi ng kanilang buhay at sila ay naging bahagi ng amin. Tumigil kami sa isang bangko upang magpahinga. Si Max ay naupo sa tabi ko at ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking tuhod. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Para bang siya ay nagsasalita sa akin, sinasabi niyang, "Salamat. Alam mo Max," bulong ko, "hindi lang ikaw ang natutunan mula sa amin. Kami rin ay natutunan mula sa iyo." Tumango si Ricky, tila ba narinig ang sinabi ko. "Oo, Max, dahil sa iyo natutunan namin kung ano ang tunay na pag-aalaga." Naramdaman ko ang isang damdaming hindi ko maipaliwanag, isang damdaming puno ng pagmamahal at pasasalamat. Naroon kami, tatlong kaluluwa na konektado sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-unawa. Sa gitna ng aming katahimikan, nabalot ng misteryo ang paligid. Biglang bumuhos ang ulan, tila ba walang paalam. Tumakbo kami papasok sa isang lumang kubo na matatagpuan sa gilid ng parke. Sa loob, natagpuan namin ang isang matandang lalaki na tila naglalagay ng mga lumang larawan sa isang kahon. Nagulat kami sa presensya niya. "Pasensya na po, Lolo," sabi ni Ricky. "Nagpatago lang kami sa ulan." Ngumiti ang matanda at inanyayahan kaming maupo. "Walang problema, mga apo. Madalas ako rito kapag umuulan. Nakikita ko rin kayo madalas na naglalakad kasama ang aso ninyong si Max." Nagulat kami sa kanyang kaalaman. "Paano ninyo po nalaman ang pangalan niya?" tanong ko. Ngumiti siya ng makahulugan. "Matagal ko nang kilala si Max, isa siyang espesyal na aso." Nagkatinginan kami ni Ricky, puno ng pagdududa. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tumalikod siya at kinuha ang isang lumang larawan mula sa kahon. Ibinigay niya ito sa amin at laking gulat namin nang makita ang isang batang lalaki na kasama si Max, ang Max na kilala namin. "Siya ang apo ko," paliwanag ng matanda. "Si Max ay naging parte ng pamilya namin noon. Nang mawala ang apo ko, si Max ang nagbigay sa akin ng lakas." Tahimik kami ni Ricky, naguguluhan at sabik na malaman ang buong kwento. "Paano po siya napunta sa amin?" Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng alaala. "Naglakbay siya upang makahanap ng mga bagong kaibigan. At natutuwa akong kayo ang kanyang natagpuan." Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang lalim ng koneksyon sa pagitan namin ni Max. Hindi lamang kami ang nag-aalaga sa kanya, kundi siya rin ang nag-aalaga sa amin sa kanyang sariling paraan. Habang papalabas kami ng kubo, tumigil ang ulan at sumikat ang araw. Isang bagong umaga ang sumalubong sa amin, puno ng pag-asa at bagong simula. Ngunit alam ko sa puso ko, ang kwento namin ni Max ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng bawat ngiti at bawat hakbang, may misteryo pa ring bumabalot sa aming koneksyon. Isang misteryong naghihintay na mabunyag. Ngunit paano nga kaya namin lubos na mauunawaan ang buong kwento ni Max? Sa aming pag-uwi, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano pa kaya ang hindi namin nalalaman tungkol sa kanya? At paano namin mas mapapabuti ang kanyang buhay habang siya ay kasama namin? Nang magising ako ng umagang iyon, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa aming bintana. Ang araw ay tila nag-aantala sa kanyang paglabas na para bang may itinatagong sikreto. Pumunta ako sa kusina kung saan nakaupo na si Lyra. Sinusubukan ang bagong recipe ng pancake na nakita niya sa internet. "Good morning!" bati niya sa akin habang naglalagay ng syrup sa plato ko. "Kumusta ang tulog mo?" "Okay naman," sagot ko. Ngunit ang totoo, halos hindi ako nakatulog kakaisip kay Max, ang matandang asong inaalagaan namin. Lyra at ako ay nagpasya na dati pa lang na gusto naming mag-alaga ng aso, ngunit hindi namin inaasahan na ang magiging alaga namin ay ang tila pinakamatandang aso sa shelter.
Si Max ay may mahabang kasaysayan ng pagiging isang aso sa lansangan at naramdaman naming kailangan niya ng tahanan. Mukhang may iniisip ka, sabi ni Lira na tila nababasa ang aking isip. Si Max na naman ba? Tumango ako. Oo, nababahala lang ako. Parang hindi siya gaanong masigla nitong mga nakaraang araw. Siguro kailangan lang niya ng konting oras para makapag-adjust pa. Sagot ni Lira na puno ng pag-asa. Gusto mo bang dalhin siya sa vet mamaya? Oo, sa tingin ko mas mabuti yon. May kung anong kirot sa puso ko habang iniisip ang posibleng mangyari kay Max, ngunit hindi ko pinahalata kay Lira. Matapos ang agahan, nagpunta kami sa kwarto kung saan nakahiga si Max. Nakita namin siyang nakatulog pa rin, ngunit nagising din siya agad nang maramdaman ang presensya namin. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa amin, tila ba naglalambing. Good morning, Max, sabi ni Lira habang kinakamot ang kaniyang tenga. Tumahol siya ng mahina na para bang sumasang-ayon sa magandang simula ng araw. Pagkatapos naming maghanda, nagpasya kaming dalhin si Max sa vet. Habang nasa biyahe, hindi namin maiwasang mag-alala. Si Max ay napaka-importanting bahagi na ng aming buhay at ayaw naming may masamang mangyari sa kanya. Pagdating namin sa vet, sinalubong kami ng receptionist at pinaalalahanan na maghintay sa waiting area. Tumagal ang paghihintay namin ng halos 1 oras bago kami natawag. Nang sumunod kami papasok sa examination room, dama ko ang kaba sa bawat hakbang. Ang vet na si Dr. Santos, isang mabait at maalam na babae, ay sinuri si Max ng mabuti. Ano bang mga napapansin niyong pagbabago sa kanya? Tanong niya sa amin. Parang hindi na siya gaanong kumakain at mas madalas siyang pagod, sagot ko. At parang hirap siyang maglakad minsan, dagdag ni Lira. Tumango si Dr. Santos habang patuloy na sinusuri si Max. Maaaring may kinalaman ito sa kanyang edad. Habang tumatanda ang mga aso, nagiging mas prone sila sa iba't ibang sakit gaya ng arthritis. Habang patuloy ang pagsusuri, nagulat kami nang biglang pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Pasensya na po, sabi niya. Akala ko po wala ng tao dito. Tumingin kami ni Lira sa kanya, tila ba may kakaiba sa kanyang presensya. Sino po kayo? Tanong ni Lira, puno ng pagkagulat. Nagpakilala siya bilang si Mr. Cruz, isang tauhan mula sa Animal Rescue Center. May gusto lang po sana akong itanong tungkol kay Max, sabi niya habang hawak ang ilang papeles. Nagtaka kami sa kanyang sinabi. Bakit po? May problema po ba? Tanong ko, kinakabahang sumagot. Hindi naman po problema, sagot niya. Ngunit may nakita po kasi kaming lumang record ni Max. Ayon dito, may pamilya siyang hinahanap noon pa man. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano kung may pamilya nga si Max na naghahanap sa kanya? At kung ganoon nga, paano na ang pinagsamahan namin ni Lira kay Max? Ang mga tanong na ito ay nagtambol sa aking isipan habang ang mga mata ni Mr. Cruz ay nakatingin sa amin. Tila may sinasabi pa na hindi pa niya nababanggit. Habang sinusubukan kong iproseso ang balita, bigla kong narinig ang tahol ni Max. Tumahimik ang lahat at nagkatinginan kami ni Lira. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay namin, ngunit hindi ko pa alam kung ano. Ang mga salita ni Mr. Cruz ay bumabalik-balik sa aking isipan, habang iniisip ko kung ano ang magiging desisyon namin para sa kapakanan ni Max. Maya-maya pa'y nagpatuloy na si Dr. Sam Santos sa kanyang pagsusuri, ngunit hindi ko na magawang mag-focus. Ang isip ko ay puno ng mga tanong at pangamba para sa hinaharap ni Max. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang init ng pagtutulungan namin ni Lira at alam kong anuman ang mangyari, hindi namin pababayaan si Max. At sa kabila ng lahat ng emosyon at pag-aalala, isang bagay ang malinaw. Ang aming pagmamahal kay Max ay hindi matitinag kahit ano pa mang pagsubok ang dumating. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin ay ito. Ano nga ba ang magiging kapalaran ni Max at paano naming haharapin ang bagong hamon na ito?
Ang araw ay tila isang masamang biro ng kalikasan. Ang sikat ng araw na dati ay nagbibigay saya sa aming mga mukha ay ngayon tila nagpaparamdam ng bigat sa aming mga balikat. Si Lando, ang matandang aso na matagal na naming inaalagaan, ay unti-unting lumalakas ang paghingal. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib tuwing nakikita ko siyang ganito. Para bang may gustong sabihin si Lando, pero hindi niya magawa. Rina, sa tingin mo ba okay lang si Lando? Tanong ni Marco, ang matalik kong kaibigan na kasama ko sa pag-aalaga kay Lando. Sa totoo lang, hindi ko alam, Marco. Sagot ko habang pinagmamasdan si Lando. Para siyang malungkot, baka kailangan na nating dalhin siya sa veterinaryo. Nagdesisyon kaming dalhin siya sa klinika. Sa pagdating namin, si Dr. Flores, ang veterinaryo, ay agad na sumalubong sa amin. Mabuti at dinala niyo siya dito, sabi ni Dr. Flores habang sinimulan ang pagsusuri kay Lando. Napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata, parang may nais sabihin, ngunit nagdadalawang isip. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, wala kaming magawa kundi maghintay. Matagal na kaming nag-aalaga kay Lando simula noong iniwan siya ng kanyang dating may-ari sa isang sulok ng kalsada. Hindi namin alam ang eksaktong edad niya, pero sa kanyang mga mata kita ang mga kwento ng nakaraan. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Lando ay naging inspirasyon sa aming dalawa. Ipinakita niya sa amin ang halaga ng pagiging matiyaga at mapagmahal kahit sa mga panahong mahirap. Marco, naaalala mo ba noong unang beses natin siyang nakita? Tanong ko, pilit nang ngumingiti sa kabila ng kaba. Oo, Rina, para siyang isang malungkot na kaluluwa na naghahanap ng pag-aaruga. At sa tingin ko, natagpuan niya iyon sa atin, sagot ni Marco habang nakatingin sa kalsada na parang nagre-reminis. Hindi nagtagal, bumalik si Dr. Flores. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. May nakita kami sa pagsusuri, isang tumor. Hindi maganda ang lagay ni Lando. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumigil ang mundo sa aking paligid. Tumahimik ang lahat, tanging tunog ng tibok ng puso ko ang naririnig. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Marco, nanginginig ang boses. May opsyon tayo, pero hindi ito magiging madali. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Ngunit sa kanyang edad, may mga panganib, sabi ni Dr. Flores. Nagkatinginan kami ni Marco, alam namin ang desisyon na kailangan naming gawin. Hindi namin siya kayang mawala ng pag-asa. Gagawin natin ang lahat para kay Lando, sabi ko, puno ng determinasyon. Sa mga susunod na araw, naging abala kami sa paghahanda para sa operasyon. Sinigurado naming komportable si Lando, binigyan siya ng masasarap na pagkain at hindi namin siya iniwan. Ang bawat oras na lumilipas ay para bang isang countdown sa isang mahalagang laban. Isang gabi bago ang operasyon, habang nakaupo kami ni Marco sa tabi ni Lando, bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Tumitig siya sa aking mga mata na para bang nagsasabi ng salamat. Agad kong naisip ang lahat ng oras na inalay namin sa kanya. Ang mga araw na nagsilbing gabay siya sa amin sa mundong puno ng pagsubok. Ngunit sa likod ng mga ngiti, isang bagay ang bumabalisa sa akin. Isang lihim na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ang huling gabi na iyon, habang nakatulog si Marco, ako'y nagising sa isang kakaibang tunog. Bumangon ako at nakita si Lando, nakatayo sa may pintuan. Sa kanyang mga mata, tila may tawag na hindi ko maintindihan. Sinundan ko siya palabas habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa aming daan. Sa ilalim ng punong mangga sa aming bakuran, huminto si Lando. Nakatingala siya sa langit na para bang may inaantay. At sa kanyang tabi, isang anino ang bigla kong napansin. Isang anyo ng aso, puno ng sigla at saya. Hindi ko maipaliwanag, pero alam kong may misteryo sa gabing iyon. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, ang puso ko'y puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng nakita ko?
at ano ang magiging kapalaran ni Lando pagkatapos ng operasyon. Sa likod ng kaba, naroon ang pag-asang dala ng pagkakaibigan at pagmamahal. At sa pagdating ng umaga, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa amin. Si Lando, na dapat ay mahina at pagod, ay tila puno ng sigla. Sa kanyang mga mata, nakikita namin ang pag-asa sa kabila ng mga panganib na dala ng operasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang nakita ko? Isa bang paalam o isang bagong simula?